Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Solana ngayon pong April 23 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Solana at mapapansin po natin na kahapon po yung nabuong candlestick natin kahapon ay tumagos po siya dito sa upper portion ng ating triangle pattern dito. Ibig pong sabihin ay nagkaroon na po siya ng breakout dito. Kaya meron po tayong isang bullish breakout dito kung saan ay inaasahan po natin na magpapatuloy sa pag-angat sa presyo sa susunod na araw itong si Solana at posible po niyang akyatin ang sunod na major resistance line natin dito sa 174.94. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Siya po ang nananatiling top 5 na most valuable cryptocurrencies dito sa ranking ng by largest market cap po ito. Yung ranking factor natin dito ay yung may pinakamalaking market capitalization. Kaya yan, laging si Bitcoin po ang top 1 dahil siya po ang may pinakamalaking market cap dito. Ayan, mapapansin po natin ang laki ng agwat niya dito kay Ethereum. Siyempre, ang laki po ng kanyang market cap kasi meron po siyang ETF. Yan ang laki ng kanilang agwat. Itong si Ethereum ay sa buwan po ng May. Dito po natin malalaman kung ma-approve ba yung kanyang ETF. Yan, pero kay Solana po tayo. Itong si Solana ay ayan po. Yung kanyang performance nitong nakalipas na 7 araw ay 15.45%. Masasabi kong siya po yung may pinakamagandang performance nitong mga nakalipas na araw sa mga top 10 natin dito na cryptocurrencies. Kaya ayan, talo po niya lahat sa performance. Yan yung pinakamalapit po rito ay itong si XRP, nasa 12.44. Ayan, at saka siyempre itong si Cardano, pero 11.65% siya. Itong si Shiba Inu, nasa 23.53, pero hindi po siya pasok sa top 10. Ayan, at saka itong si Shiba Inu, isa po siyang meme coin. Considered po siya na meme coin. At syempre, pag ang pinag-uusapan po lamang po natin dito ay top 10. Kaya sayang, hindi po malapit na pong makapasok itong si Shiba Inu sa top 10. Kailangan lamang po niyang pataubin itong si Cardano. Ayan, malapit naman po yung kanilang market cap. Nasa 15 itong si Shiba Inu, nasa 18 naman po itong si Cardano. Ayan. Kaya gaya ng sinabi ko kanina ay sa mga top 10 po natin rito ay itong si Solana ang best performing po natin ngayon sapagkat siya po ay nakapagbigay ng 15.57% na gain nitong nakalipas na 7 araw. Yung worst performing naman po natin ay syempre hindi po considered ang mga stablecoin natin dito. Ayan, yung mga talagang altcoins lang po talaga. Yung worst performing po yata natin dito ay itong si Dogecoin. Ayan, si Dogecoin ay 2.21%. Ayan, daming dismayado. Ay si Toncoin po pala ang worst performing natin dito kasi bumagsak po siya. Na technical analysis po natin siya kanina. At siya nga ay nakakaranas ng pagbagsak. Gayong yung iba ay nakakaranas ng recovery na. Ayan, nakakabangon na, pero itong si Toncoin ay bumabagsak. Kaya hindi po natin alam. Yan, i-research ko na lamang po yung dahilan kung bakit siya ay nakakaranas ng pagbagsak. At ayan, yung kanyang market cap naman ay at least umangat naman po ng 3.43%. At yung kanyang trading volume ay 18.38%. Kaya yan, lumalago po yung kanyang trading volume. Nagpapakita lamang po na may buyers interest or mga trader interest dito kay Solana. Kaya ayan, yan po ang nagpapakita na may bullish momentum po talaga itong si Solana. Kaya ayan, sumabay po ito sa kanyang breakout. Kaya asahan po natin na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat. Basta tuloy-tuloy lamang po yung nakikita natin dito na paglago ng kanyang trading volume. At i-check naman po natin yung kanilang latest na tweet dito sa kanilang official X account kung ano ang bago rito. At ito po, may last 10 hours po sila na post dito. Mula po ito kay Tommy.
new podcast Delphi and with OX Diri, ayan, the co-founder of GetGrass.io. Built on Solana, Grass is a live deepen crypto times AI project with 2 million users. Grass scrapes the internet's past and future data to train AI models, and so AI models can reference accurate real-time info. Kaya yan, parang pinopromote po nila itong si Grass Scrapes. Yeah, si Grass Scrapes. Last 7 hours ay Happy Earth Day to all who celebrate. Ayan, araw pala ng mundo ngayon. Ayan, or Earth Day po pala ngayon. Solana was the first smart contract layer 1 blockchain with real-time energy emission tracking, and anyone can examine network emissions at any time. Ayan, maganda po pala yung layer 1 blockchain nitong si Solana kasi environmental friendly po pala siya. Kasi ayan, with real-time energy emission tracking po siya. Kaya ayan, for better environment. Ayan, future and environment. Ayan, dahon. Ayan, nagpapakita po ito na environmental friendly itong si Solana. Ayan, last 9 hours ay Valanya Arena pre-alpha demo gameplay. Ayan, isa po itong laro. Ayan, na ginawa sa Solana network. Ayan, or sa platform ulit ni Solana. Ayan, ganyan po yung itsura niya. Mukhang magandang laruin. The giants in the DeepN and AI compute are joining forces. Ayan, ito naman po yung last 11 hours nila. Ayan, parang nagkaroon ng collaboration ang DeepN at saka ang AI compute. Ayan po yung mga latest na tweet ni Solana dito sa kanilang X account. At balikan na po natin ang ating pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Solana. At ayan na nga, gaya ng sinabi ko kanina, ay nagkaroon po tayo ng breakout ngayon dito sa kanyang symmetrical triangle pattern dito. At kung pag nangyari po kapag sa mga ganitong pangyayari ay inaasahan po natin na magkakaranas ng price surge or pag-angat sa presyo itong si Solana. At yun nga lang, at meron po tayong isang major resistance line dito sa 174.94 na presyo. Pero kung pag mababasag po niya ito, ay sa tingin ko ay magpapatuloy po siya dito hanggang dito sa 201.34. Kaya ayan, base po sa aking nakikita ay mukhang may kakayahan po siyang akyatin ang 201.34 na resistance line natin dito, sapagkat mukhang punong-puno ng bullish momentum ang ayan, parang may nabubuo na isang napakalakas na bullish momentum sa mga susunod na araw dito kay Solana. Ayan, kasi yung maliban sa breakout na yan, ay kung sakaling nagbago po yung kulay ng ating Hall Street indicator dito at na ito po ay naging kulay green katulad nito. Ayan, tapos sumabay pa yung na lumabas yung mga QQE bars natin na mabubuo rito sa upper portion ng ating mode indicator, QQE mode indicator dito. Ay ayan, masasabi kong may posibilidad po talaga or may kakayahan na akyatin ni Solana ang presyong 201.34 na or major resistance line natin dito. Yan, aakyatin po niya ito. At ito po yung ating pinaka ultimate na price target dito. Pero syempre matigas rin po kasi ito. Kaya may posibilidad po na magkakaroon po ng isang matinding bakbakan dito sa 174.94. Yan, matinding bakbakan po ang magaganap dito sa mga sellers at saka buyers dito, or mga bears at saka bulls. Kasi sa presyong 174 na ito ay marami pong handang mag-take profit dito. Yan, marami pong magti-take profit dito. At ngayon, pagdating naman po sa spot trading natin dito ay ayan, dapat ay yan, kung isa po kayo sa mga maswerte na kagaya ko na nakabili po rito sa 116.19 nung tinusok po niya ito noong April 13, ay ayan, isa na po siguro kayo sa mga nagsasaya ngayon dito kay Solana kasi umaakyat na po siya at gain na po yung nabili natin dito sa presyong 116.19 na yan. Sa ngayon ay hindi pa ako nakapag-take profit dito. Yan, syempre hindi ko tinake profit dito. Yan, nananatili pa rin, hold ko pa rin yung binili ko rito.
Ayan, marami po akong nabili dito. Buti na lamang at tinusok talaga niya rito. Sa tingin ko ay ilan lamang yung nakabili rito. Ayan. Pero okay pa rin po yan kung maski dito lamang po tayo nakabili sa 138.99. Okay pa rin po yan kasi inaasahan po natin na sa mga susunod na araw ay babanggain po niya ang 174.94 kung saan ay dito po talaga ako magti-take profit. At syempre, pagkatapos dito ay ito yung sunod naman na take profit ko rito, ang 201.34. Medyo konti lang muna ang ibebenta ko rito at dadagdagan ko na lamang kapag umabot po siya rito. Yan lamang po yung paraan ng aking pag-trade ng paraan sa aking trading strategy dito sa spot market. Laging spot market po tayo ngayon. Hindi na po ako hindi ko na po sinasali ang pag-futures trading dito sa pagte-technical analysis ko dito. Kaya pagdating po sa pagte-trading ay yan po ay laging sa spot trading po lamang yan. Kaya ayan, maganda po ang ating inaasahan na magiging performance ni Solana ngayon. Take profit po tayo ngayon. Kasi yung mga nabili po natin dito, ayan, tsaka kung isa ka po sa mga nakabili rito, ay yung inaabangan na lamang po natin ay yung take profit natin dito. Magte-take profit po tayo dyan at saka syempre dito. Possible po na tatalbog siya rito. Yan, pag tumama po siya rito, possible na magkakaroon siya ng rejection dito. At babagsak po siya ulit dito sa support line, dito sa 138.99. Kaya yan po ang dahilan kung bakit may balak akong mag-take profit dito. Para kung sakaling bumagsak nga siya rito, yan ay meron po akong gagamitin na pambili ulit dito sa 138.99 na major support line natin. Kaya ganyan lamang po kasimple. At yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Solana. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.